Ngayong gabi, nagsimula na ring maramdaman ang Bagyong Ruby sa Metro Manila. Inaasahang pinaka-maaapektuhan ang mga lungsod sa timog na bahagi ng Metro Manila, gaya ng Parañaque at Muntinlupa. Live mula sa Parañaque City, may report si Haji Rieta. Haji. Yes, Jessica, at sa ngayon nga ay patuloy nating nararamdaman itong buhos ng ulan, bagaman na hindi pa naman ganoon kalakas at mayroon din itong kasamang mahangin naman. At samantala, kanina naman, Jessica, ilang residente ng Muntinlupa ang talagang ayaw lisanin ang kanilang mga bahay. Sila yung mga residente na nakatira doon sa tinatawag nating coastal area. At sa kabila ito ng banta ng Bagyong Ruby nga, dahil sa posibleng magkaroon nga ng stern surge sa bunsod naman ng hangin ito. Ang dahilan kung bakit ayaw nilang lisanin ang kanilang mga lugar at ang kanilang mga diskarte, alamin sa report na ito. Ganito maghanda para sa bagyo ang ilang pamilya sa coastal areas ng Muntinlupa. Binalot sa plastik ang mga gamit para hindi mabasa. Pero ang panganib na dala ng pananatili sa kanilang bahay, hindi nila alintana. Ito'y kahit pa pirme silang binabaha at nauna nang ibinalitang uulanin din ng malakas ang Metro Manila. Hindi po ba kayo natatakot dun sa bagyo? Hindi naman po kasi humina daw eh. Wala po kayong balak pumunta sa evacuation center? Taon-taon ma'am, hindi po kami nag-evacuate kasi ang inaano rin ma'am namin yung sitwasyon po dun sa evacuation. Halos sama-sama po, nakakaawa rin po yung mga bata. Mismong purok leader nila hindi mapilit ng lokal na pamahalaan na lumikas. Kasi nung nakaraan ma'am nung Glenda, talagang hindi pa ho kami nakakaahon dahil ultimong mga bubong ho talaga, tapyas pa, kaya parang takot na ho kami na iwan. May 4 na evacuation center sa Muntinlupa. Sa ngayon mahigit 300 ng pamilya ang nakapag-evacuate. Malakas man daw kasi o mahinang bagyo, malaki ang posibilidad na babahain pa rin sila. Kami nagiging catch basin ng ng Cavite. Yan, yung mga matataas like Tagaytay. So kapag umuulan ng malakas, kahit hindi pa umuulan dito sa Muntinlupa, umuulan na sa parting Cavite. So nagkakaroon na ng pagtaas ng tubig sa amin. Nakahanda ng kanilang mga rescue equipment ano man ang mangyari mamayang gabi. Lalo't alas 10 hanggang alas 11, inaasahang mananalasa si Ruby sa Metro Manila. Pero patuloy na pakiusap ng mga otoridad, lumikas na. Tulad ng ginawa kahapon ng mga taga-barangay La Huerta at Santo Niño sa Parañaque City. Sila kasi ang tinutukoy na pinakapeligroso kaya maaga silang nag-evacuate. At natutunan ang mga residente, lalo ang mga pamilyang nakatira malapit sa ilog. Delikado na rin po doon eh. Kasi nangyari na rin po nung nakarang binagyo din po kami dyan. Natanggal yung bubong namin. Ang balita ay malalakas daw yung bagyo, kaya lumikas kami. Inabutan din naming nakakaimbak na sa City Hall ang relief goods na ipamimigay sa mga evacuee. Nag-recommend preemptive evacuation. Pero as of Monday, Sunday, na kami forced evacuation. May identified areas na kami. Ma'am Jess, bukod sa posible na magkakaroon ng storm surge kapag lalo pang nagdala ng malakas na hangin itong bagyong si Ruby, ay yung tinatawag naman na high tide sa ilang bahagi naman dito naman sa may La Huerta, dito nga sa Parañaque, which is around 9:30 nga kanina ay nasa less than 3 feet itong itinaas ng tubig sa bahagi ng ilog na yan sa may barangay La Huerta. At nakakalungkot lang din, Ma'am Jess, dahil ilan talaga sa mga kababayan natin ang nakikipagmatigasan na ulo at talagang ayaw pa rin sundin ang utos ng lokal na opisyal. Halimbawa nga sa Muntinlupa dahil ginagawa naman nila ang lahat dahil para naman din ito sa kanilang kaligtasan, Ma'am Jess. Siguro ganito na lang, Haji, yung mga senior citizen natin, yung mga bata, yung mga buntis, yung mga ginang ng tahanan, yun, dapat kumbaga, yun ang dapat maunang ma-evacuate. Maintindihan na natin kung yung mga kalalakihan gusto nilang mag-antay hanggang makita nilang mabilis talaga yung pag-akyat ng tubig. Pero sana wag nang umabot pa ng talaga namang sukdulang pagmamatigasan bago sila makumbinsing umalis ng kanilang mga tahanan. Kasi para saan din ba yun, di ba? Para rin sa kanila. Tama ka dyan, Ma'am Jess. At
ang kasabihan nga ay sinasabi ng mga tao dito ay yung mas importante yung buhay na mailigtas nila. Ano ba naman yung masisira na kanilang mga bahay? Although talaga masakit kapag nasira ang iyong bahay, pero mas masakit, Ma'am Jess, daw kapag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay. Yung mga matatanda at yung mga buntis ay nailikas naman at nandun na sa mga evacuation center sa Muntinlupa City. Yung mga kalalakihan, kasi yan, kumpiyansa naman sila, makakatakbo naman siguro sila. Medyo okay siguro muna ngayon. Pero pagka lumakas yung ulan, alam naman na nila, kumbaga, praktisado na tayo, lalo na dito sa Metro Manila, konting ulan lang, talagang sigurado 100% babaha. Tama ka dyan, Ma'am Jess. At yung madalas nga rin nilang sinasabi, no, lalo na nga yung mga kalalakihan, yung mga ama ng tahanan, ay sanay naman na daw sila sa mga malalakas na bagyo. At siguro yun na lang yung nagiging kanilang dahilan para talagang hindi lisanin yung kanilang mga bahay. Pero kapag talagang worst case scenario, kapag talagang delikado na, ay hindi naman siguro sila magdadalawang isip na talagang lisanin na ang kanilang mga lugar. Ulitin lang natin, Haji, para sa mga tiga Metro Manila, sabi po ni Mang Tani, kanina dun sa kanyang weather forecast, magbantay na tayo, maging alerto from 10 p.m., 12 midnight, madaling araw daw ang epekto na mararamdaman natin dito sa Metro Manila nitong si Ruby. So, pakisabi na lang dyan sa mga tiga riyan. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Parañaque at Muntinlupa area, Haji Rieta.